Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin. Good afternoon. Mga kapatid, ngayon po ay Biyernes sa ikalawang linggo sa karaniwang panahon, araw ng ating debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno. Bigyan natin siya ng papuri at pasasalamat ngayong Biyernes na ito. Maraming salamat po, Panginoon. Biyernes muli, araw ito ng ating matinding pag-ibig, pananalig sa Kanya. At sabi nila pag Biyernes, ito rin ang araw na hinihintay ng mga masisipag na mag-aaral at manggagawa. Ika nga ng isang matandang kasabihan, TGIF. Thank God it's Friday. Salamat sa mga taong nagpapagod, nagtitiis, nagsasakripisyo sa kanilang trabaho para sa iyo, para sa pamilya nila. At Lord, maraming salamat sa lakas, sa talento, sa kalusugan na meron pa rin ako para makapagtrabaho. Palakpakan muli natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Nakakakilos pa kami, nakakapagtrabaho pa. No? Kaya nga ho, sinasabi ko ito sa mga estudyante ko dati. Tingnan ninyo yung mga senior na, matanda na, nagtatrabaho pa rin. Samantalang ikaw ang bata-bata mo pa. Kumpleto ka naman. Ang laki ng iyong katawan. Pwede ho ba mga kapatid? Ito ang ipaalala natin sa bawat isa. Sabihin ninyo sa katabi ninyo ng malakas, huwag kang tamad. Sabihin, Father, hindi ko kilala ito, baka magalit ito sa akin, Father. Mukhang kayo na pa masungit ito. No. Ulitin, sabihin sa katabi ng nakatingin, huwag kang tamad. Siguro sa pool. Alam mo, Father, salamat. Ang tagal ko nang gustong sabihin sa kanya niyan. Buti na lang, tinulungan mo ko. Mga kapatid, bilang panimula po ng bagong taon, 19 pa lang ho ng Enero, mainit-init pa ang 2024. At bilang panimula ng bagong taon, magandang marinig natin sa ebanghelyo natin. Ano ba ang tunay na dahilan? Ano ba ang tunay na kahulugan? Bakit tinawag ni Kristo, naghanap pa siya, pumili pa siya ng 12 alagad na tinawag niyang apostol? Hindi ba Diyos siya? So kaya na niyang gawin yan. Bakit tumawag pa siya ng 12? Mga kapatid, makinig po kayo. Tinawag niya, pinili niya ang 12, hindi lang para manood at humanga sa mga kababalaghang gagawin niya. Hindi para lang makinig ng nakatunganga sa mga ituturo niya. Hindi lang para kumain at magpahinga kasama niya. At hindi lang para sumikat at makilala katulad niya. Napakalinaw ng sinabi. Pinili at tinawag niya ang 12 ito upang matuto rin na mangaral ng mabuting balita, na magturo, na magpagaling, na magpakain sa nagugutom, at maglingkod sa mga tao. Sabi nga ni Kristo, ilang beses, makikilala kayong tunay na alagad ko sa mabubuting ginagawa ninyo, sa tamang pag-uugali ninyo. At kahit ang mga alagad ay binigyan ni Kristo ng lugar at ng oras para magpahinga. Naalala po ninyo, isang kwento, pagkatapos magpagaling, magturo ng mga alagad, umuwi sila at sabi nila, Panginoon, mission accomplished. Anong sabi ni Kristo? Maghanap kayo ngayon ng magandang lugar, magpahinga kayo. Alam ng Diyos, napapagod ka rin. Huwag kang plastic.
Huwag kang magpanggap. Alam ng Panginoon, napapagod ka rin. At ang gusto niya, huwag kang madamot sa sarili mo. Magpahinga ka rin. Pero kahit binigyan ni Kristo ng lugar at oras ang mga alagad na magpahinga, hindi niya hinayaang magsayang lang sila ng oras bilang na ang oras ng Panginoon. Sabi niya, hindi niyo ko laging kasama. Kaya hindi niya hinayaan na magsayang sila ng oras sa lahat ng magagawa pa nilang mabuti at maganda upang magtrabaho sila sa kanyang ubasan, upang paglingkuran niya ang kanyang kawan. Kaya mga kapatid, araw-araw, bilang mga Kristiyano, bilang mga totoong deboto ng Poong Jesus Nazareno, labanan natin pare-pareho ang tukso ng matinding katamaran. Huwag kang maniwala sa kasabihang, di bali ng tamad, hindi naman pagod. Huwag kang makikinig doon. Nakakapagod din namang gintamad. Ito ang mas paniwalaan mo. Makinig po kayo. Walang masasayang na pagod sa taong masayang naglilingkod. Walang masasayang na pagod sa taong totoong naglilingkod. Alam mo yan. Hindi mo namamalayan, hindi ka pa kumakain, madumi ka na. Tingnan po ninyo yung mga artist, yung mga nagpe-painting, yung mga nag-uukit. Kapag masaya sila sa ginagawa nila, hindi nila namamalayan ng oras. Walang reklamo. Kapag kontento ka, kapag masaya ka, kapag tapat ka sa mabuting bagay na pinagpapaguran at pinaghihirapan mong gawin, hinding-hindi ka masisira, mapapatumba ng anuman o ng sinuman na hindi na nga naniniwala at sumusuporta, pilit ka pang kinukutya at sinisira. Sa puntong ito mga kapatid, tularan natin yung naging diskarte ni David sa ating unang pagbasa ngayon, kung paano niya hinarap ang ginawa sa kanya ni Saul. Si Saul na nagselos, na insecure kay David. Nagalit, kaya binalak niyang ipapatay si David. Ano ang ginawang diskarte ni David? Paggawa sa misyong ibinigay sa kanya, katapatan lang sa pagtupad ng kanyang gawain, ng kanyang misyon, at tama at mabuting desisyon ang pinangtapat ni David sa kasamaan ni Saul. Focus. Alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Mapapagod ka lang lalo pag pinatulan mo ng mali ang mali. Pag pinatulan mo ng masama ang masama. Kahapon, Huwebes, kumbaga balik na kami sa regular programming ng ating feeding program, yung ating iThursday feeding program para sa mga kapatid nating nakatira sa kalsada. Nabawasan ho kami ng malaki. Kasi po nung December, umabot na tayo sa 500. Kanina o kahapon, 219. Aba, kalahati ang nawala. Tinanong ko, anong nangyari sa mga kasama ninyo? Alam nyo, pare-pareho sila ng sinigaw. Nahuli. Nahuli ho, Father. Well, siguro, respeto naman sa mga otoridad na gumagawa lang ng kanilang trabaho. Basta, walang sakitan. Wala namang pisikalan. Naalala ko minsan, may nagkomento, Father, yung ginagawa ninyong pagpapakain, hindi kaya ginagawa nyo lang silang tamad at umaasa lang?
Siguro sa ngayon, sana nga maaasahan pa rin nila ang simbahan. Kesa naman sa kasamaan, kalokohan at kasalanan sila umasa. Sana sa ngayon, nakikita pa rin nilang maaasahan ang simbahan para magkaroon man lang sila ng matinong buhay at who knows, mamatay naman sila ng may dignidad, ng maayos. At alam niyo mga kapatid, sa tulong po ng mga binibigay ninyong donasyon, pinansyal man yan o material, ang saya-saya nila kahapon nang i-anunsyo namin sa kanila na ngayong taon na ito, unti-unti, dahan-dahan, tutulungan natin silang makabalik sa paghahanap buhay. Sa pagpapatuloy na misa natin mga kapatid, tandaan po natin, walang taong pinanganak na tamad. Walang taong nilikha para maging problema sa mundo at maging pabigat sa buhay ng ibang tao. Tulad ng pagtawag ni Kristo sa kanyang mga alagad at bigyan sila ng kapangyarihan at kaalaman, maniwala ka, nilikha ka ng Diyos ng may angking kakayahan, ng may angking kaalaman, para mabuhay ng marangal at may dangal. Ang pag-iisip, ang pagsasalita, ang paggawa ng masama, yan ang dapat mong katamaran at unti-unting tigilan. Pero ang mabuhay at ang mamatay sa paggawa ng kabutihan, yan ang dapat nating pinagsisikapan at lalong dinadagdagan. Huwag kang tamad. Amen.